million views sa Pilipinas natin. Ayan, pakipot. Nasabi ko na, 25 million. Oh my God! This naman, Ang haba naman ng hair. Of course! Yeah, buti pa sila ang laptop. Kailangan maka 50 million to Sabi, magpasalamat ka sa akin na hawakan ko yung ano. Yung laptop. Ano shampoo mo, te? Ay, tama lang. Grabe, namumula. Namula siya, ha? Siyempre. At naka-red ka, ha? Ibig sabihin, kinikilig. Ano ba yung clarity ng person? Alam niyo po. Oh my God. Total running time. And present po tonight, Miss Yayo Aguila is also here. Ryan Eigenman. Joel Bascon is here. Ay, ito pala. Yeah, si Joel. Romnick Sarmiento is also part of the ensemble cast. Miss Lotlot De Leon and Volpe Cup winner, Mr. John Arcilia. And our lead cast, Harley Bautista. Present tonight for our lead cast as well is Miss Jane Oineza and Mr. Ian Veneracion. Very exciting, ladies and gentlemen, and I do request everyone, let's settle down. Yung Kiss Global, sila po yung in charge ng sales and distribution. I'm sure there will be an announcement soon, but right now, yun po, there will be an announcement soon, but right now we'd like to parang focus po on the material that we hope you can help us spread. Kung nagustuhan po ninyo, tulungan niyo po kaming ipalaganap yung mensahe ng kwento at yung mga kapuri-puring aspeto ng palabas. Salamat at kamusta kayo, Nilo? Ay, maraming salamat din po, Sir Nestor. Thank you, Tito Nestor. Next up, we have Tito Bobby Regentina for his two questions. Go, Tito Bobby. Hello, magandang gabi. Sir, what makes Drug War uniquely Filipino? Sige po. I think one is the story. It's really yung root po niya is this very unique specific period in our history that I think shaped us kung sino tayo ngayon. Pangalawa, it's Filipino because of, like I mentioned, all the talents that put this show together, from the cast to the crew to everyone involved in the making of this series. Yun po. And then, sir, okay, last question. After watching the series, yung 6 episodes, ang ganda nung first episode, what is it that you hope the audience carry with them after mapanood nila lahat ng episodes ng Drug War? Ang gusto po sana namin pagkatapos mapanood ng audience yung 6 na episode, magkaroon po ng conversation between those people who see it, kung saan man, kung ano man ang pananaw ninyo, kung nasan man kayo nakatayo sa paniniwala, magkaroon ng pag-uusap, because tingin namin sa pag-uusap, sa conversation na to, dito magkakaroon po ng catharsis, or parang may matututunan tayo sa isa't isa. Dito magkakaroon ng unawaan, and eventually it can lead to better us. Yun naman ang gusto ng bawat kwentista o storyteller po, maibahagi sa bawat isa sa audience niya yung kwento o mensaheng gusto niyang ipaabot, at sa pamamagitan ng conversation sa mga nakapanood, mas tataas yung antas ng pag-uusap. Thank you, Direk. Congratulations. Thank you, Tito Bobby. Po siya sa may gitna po ng cinema. Yeah.
Hello, yan. Hi, Tito June. Nandito po siya sa... Yeah, Direct Shugo, congratulations, Ian. Thank you po. Oo, ang ganda. Oo, Maraming salamat. I'm so proud of the project nyo. No? I was there in Singapore nung i-launch to sa Asian TV film market. Ang bongga. Doon pala, in-introduce nyo to direct, ang dami ng inquiries, di ba? Busy kayo sa kaliwat kanang meetings, di ba? Nakakatuwa na ang dami nagkagusto. And yung partner nyo dito, doon nyo nakilala, tama? Tama po, KC Global. Dito po namin sila, nung nilaunch po namin yung series, KC Global. So, I guess nagustuhan nila. Yeah, oo. And we partnered with them. Sila po yung, there are sales and distribution. Yeah, oo. Grabe nga yung yung feedback. Di ba nandun ka MJ? Remember nandun tayo? Yes po. Di ba? Oo. Punong-puno at Yeah. pumalakpak sila doon sa nung pinalabas at yes. Oo. That time direct, siyempre hindi pa naman ang talaga namin napanood, hindi pa nakailang, nag-shoot pa lang kayo eh. That time you're still shooting, feeling ko, hindi ko talaga kasi I'm not into this kind of mga genre, no? Pero nang mapanood ko kanina, my gosh, hindi ako makatayo. Ang ganda. Yung pagkakadirect mo, tama nga si Tito Nestor, no? Ang dating din sa akin, at first baka docu, pero ang ganda, grabe. Thank you po, Sir Jude. Ian, after watching the first episode, kasi that time, syempre, hindi pa naman talaga buo, di ba? Now, after watching, anong masasabi mo? Anong nararamdaman mo? I'm sure you're very, very proud also. I'm very proud of this project. Nung una pa lang nabasa ko yung script, hindi ko alam paano namin gagawin nun because of schedule and stuff. Pero I felt I really had to be part of this because we have to tell this story because it's the story of our people and it's a part of our history and our humanity. And ngayong napanood ko, bumabalik sa akin lahat ng emotion ni Father Tom. Because as an actor, parang my job is to go through that life emotionally, at least. And now it brings back memories. So parang mabigat dalhin. Pero yun, sobrang natutuwa ako sa cinematography, sa editing, sa storytelling ni Direk Shugo. And sana marami makapanood because kwento natin to eh. Tayo to eh. So sana mapanood ng mga taga-ibang bansa din. Kasama dito yung kagandahang asal natin mga Pilipino at yung mga hindi rin magandang parts natin. Kasama yun eh. And it raises a lot of questions also. And sabi nga ni Direk Shugo, yun ang gusto natin, to have a conversation about it and hopefully find better ways of doing things and better policies and better systems. So yun. Thank you, Tito Jun. Yeah, pero ngayon pa lang, congratulations. And after tonight's preview, I'm sure with all, kasi talagang positive lahat, no? Nakakaisa. I'm sure very, very positive yung mga maglalabas ng reviews, no? Mas magiging interesado ang mga streaming app with this tung drug war. So ngayon pa lang, congratulations. I'm so happy kasi yung nilaunch nga, part kami nila MJ, nila Gordy sa Singapore, di ba? Yan. Congrats again. Thank you, Direk Lino. Congratulations. Yan. Thank you. Thank you, Tito June. Thank you, Tito Jun. Next up, we have Kate Adahar. Hi, good evening. My question for Jane, Miss Yayo, Ryan, and Zoem. Paano niyo kayo nag-prepare for your character, especially yung mga pulis na alam natin controversial yung involvement dun sa... And noticeably may accent yata. Sige, ako na muna kasi parang
Preparation, syempre, it's really discussing with the whole team. Ano yung vision, it's discussing the script, and syempre yung character ko mismo. Ano yung ipoportray ko, or ano rin yung pinaglalaban mismo ng character ko. Kasi yun yung importante na magampanan ko mabuti. Ayun. In terms of preparation, same with Jane. Syempre, you have to sit down with Direk Shugo, tapos mahilig kasi ako magtanong, so kailangan tanungin ko para sa being ko. Kailangan ko malaman kung ano ba si Feli, anong pinanggagalingan ni Feli, anong problema ni Feli sa family, like yung kanina sa mag-ama niya. So, yun talaga yung preparation. Mental, yung physical, madali na yun eh. Pero, yun lang, that's one thing I like about working with Direk Shugo kasi it's my second time. Iba kasi si Direk Shugo, siya yung tipo ng director na pababayaan ka niya kasi may tiwala siya sa bawat actor niya. Hindi siya yung nagde-demand, hindi siya nagko-command. Kasi it's one thing also that I like about working with the people in Rain Entertainment, especially si Direk Shugo, kasi yung tiwala nila, binibigay niya sa actor nila. So, ikaw ang bahala kung paano mo siya gagawin, paano ang treatment mo. So, yun pa lang, di ba nakaka-inspire as an actor na alam mo may tiwala sa'yo yung director mo. So, ikaw, nalalaro mo yung character mo. So, tapos, syempre, he's very appreciative of what you do. So, that's super malaking bagay para sa amin lahat. Thank you, Derek. Okay, so just picking up on what Yayo said also about the flexibility of Direk and working with everyone, that accent, di ba? Nung nabasa naman ni Joan yung character description, parang may Bisaya accent. Hindi naman, obviously, di ba, we're not Bisaya. Pero when we got to the set, when we were gonna shoot the first scene, he could see the awkwardness sa amin ni Joem na parang, okay, so kung awkward kayo mag-Bisaya, let's scrap it na, di ba? Just do it normally. I mean, hindi pa naman tayo nakakashoot ng marami. Okay lang, hindi pa na-establish. Pero the fact that he trusted us with his vision of the character na ito yung, di ba, vision niya, we have to do our part naman as actors and deliver on his vision. So, yeah, it was a big concern. It was fun though. It was new for me. I never did anything like that. So, yeah, to the Visayas out there, if I messed up, sensya na po. Sorry, pero we did our best. Yun, yung parang sinabi din ni Ryan sa ni Yayo. Honestly, sa set, may coach kami. Yeah, may coach kami na nagtuturo sa amin. So, every time na, nung first, kung hindi namin kakayanin sa scrap, at least may tutuloy namin ng Tagalog. Pero, as sinasabi nga ni Ryan, it's a challenge. Siyempre, pinagkakatiwalaan kami dun sa craft namin ni Direk Shugo, ng buong team. So, kailangan namin mag-deliver. Parang yun yung challenge for us, sa amin dalawa. Siyempre, aside doon sa intention, objective ng characters, yun nga, yung sa dialect, yung sa intonations namin, yun, may coach naman kami. Tinulungan naman kami ng Rain Entertainment with everything na kailangan namin. Lahat-lahat. So, yeah, basta kilikili namin lahat every time na umaarte kami kasi syempre aside dun sa yun nga yung intensity na binibigay namin ni Ryan, syempre nasa utak din namin tama ba yung intonation. So this is just the first episode. Sa mga susunod na episode, I guess may maririnig na talaga sila na full dialect na Bisaya. So I'm just happy na to be part of this project, na we took on the challenge. We took on everything, and yeah, hopefully after the 6 episodes, kahit hindi lang ngayon mapag-usapan, sana sa mga susunod na henerasyon mapag-usapan at yun, nakakatuwa na, uy, nandun yung mukha natin. I mean, with the next generation sa mga anak, sa mga ano natin. So we're just happy. Yun. Yung preparation namin basically. Salamat. Thank you. Last question for Direk Shugo. How much research was done and how much of it is based on reality? Sa
sa ganitong material, we really had to dig deep and do a lot of research. Sa totoo po, parang mga more than a year of basa, interviews, discussions, taking on different POVs. Pero yung parang pinaka-guide namin is really emotional truth. So parang maraming mga characters doon na pinaghalo-halo na from different perspectives, from different stories of victims. Pero yun, iisa yung pinanghahawakan namin. It has to represent the feelings of the people, the characters na nandoon. It's inspired really by this event. It's part of our history. So, ganun siya katotoo. Yun po. Thank you and congratulations. Maraming salamat. Thank you, Kate. The story, but it's a strong social commentary, I must say. So, what's the intention of the series? Will it answer all the questions that it raises in the beginning? Well, our intention is to show perspectives. For example, from the perspective of Kiko, the character, and the perspective of Father Tom, the character I'm playing, and from the perspective of Jane, iba yung pananaw about about how to fix the drug problem and how to rehabilitate or punish, or and there's a long conversation about it that we have to have as individuals. And depende yun kasi yung ibang tao hindi naman apektado, so they don't care. Yung ibang tao nandun mismo kung saan kami nag-shoot, isa sa mga lugar na totoong nangyari yun, dun sa lugar kung saan kami nag-shoot. And so yung vibe dun, yung makikita mo yung ibang tao na affected by it talaga. And we just as artists and as Direk Sugo, as a storyteller, you want to make propositions and ask questions. Pero we're not there to lecture or to give answers. We're not there to solve problems. We're there to point out different perspectives. And I think that's the intention. Derek, would you like to add? So, a victim of this, the situation he's in? Well, from my perspective as an actor, hindi ko your questions are more directed to Direk Sugo as a writer. Pero from my perspective, the character, may sarili siyang pinagdaanan, may sarili siyang bias, may sarili siyang mga paniwala, di ba? Na meron din siyang sariling journey na mahirap na pinagdadaanan. Pero tandaan nyo, first episode pa lang to. Kaya I'm so excited to see the following episodes. So Direk, yun, in the essence of the whole story. Yes, dagdag po doon, yung in one way or the other, all the characters na mapanood natin dito are all searching for the truth. Whether their own truth o yung truth na pinaniniwalaan nila, sina-challenge nila. Ganun lahat ng characters, Jane's, Arvy's, even si Sir John. Marami mga katotohanan yung without either consciously or subconsciously hinahanap nila. If you noticed in the first episode, spoiler, hinahanap niya what happened to Kiko, yung sa mga alaga niya. Gusto niya malaman yung katotohanan ng nangyari doon. But that's also searching for the truth about himself. Was he a good father figure, mentor? Yun din. And excited din kaming mapanood pa ninyo yung mga susunod na episode because a lot of layer will be revealed sa pagkatao ng bawat characters. Thank you, Derek, and congratulations in advance. Salamat. Nakaramdam ba kayo ng galit, stress, or what?
second time ko na itong napanood, so I'm lucky na napanood ko na siya for a second time. And, naman, syempre, kasi ang dami mong nababalikan and then aalala. And grabe rin yung nakaka-stress din naman talaga kasi sobrang jam-pack, isang episode pa lang yun. So what more, yung mga susunod pa na episodes na talagang lahat ng mga buhay nila talagang hihimayin palalo. So, kung na-stress kayo dito, ay nako, marami pang parating. Ako, first time ko napanood to, tapos syempre one episode lang, pero excited ako kasi marami pang ibang episodes. Tama sinabi ni Direk, marami pang layers na marireveal dito. Marami pang characters na lalabas dito. Yun ako excited kasi sa first episode pa lang, alam na may idea na tayo, di ba, kung ano tong story na to. Pero yung saan kaya to pupunta, yun yung exciting dun. Tsaka, it's always, for me based on my personal experience, para sa akin, paggawa ng Rain, sabi ko nga, pangalawang beses ko na itong magtrabaho sa kanila. Lagi siyang, parang understatement ko sabihin, lagi siyang maganda. Kasi marami naman magandang material, magandang proyekto. Pero kasi, speaking from, like, sa pinanggaling kong Bagman, I'm sure alam niyo naman kung gaano kaganda yung series na yun. As in, talagang maganda. Kasi ito another Direk Sugo na, alam mo na maganda to, at hindi lang to maganda, pero kasi may aral din dito. At saka tama nga yung, saka sinasabi nga namin, ibang storya to, ibang narrative to, kasi kwento to na nating mga Pilipino, ng mga kababayan natin. So it's something that we should really look forward to, something na exciting and something na dapat maging aware tayo. Kasi tayo to dito yun sa bansa natin. When that was happening. And yun talaga yung nakita natin dun sa pilot episode na nakaka-relate rin talaga tayo. Nagulo na kami, tinoka. Question. True or false? Question, Direk. Nagbigay po ba kayo ng sa kapulisan? Nagpaalam po ba kayo? Meron po ba kayong ibinigay na, kumbaga parang bawat episode po ba kailangan ipakita sa mga kapulisan at sa mga simbahan dahil ito ay tatalakay hindi lamang sa personal na buhay ng mga taong natokhang. Ito ay sasalamin din sa buhay ng ating batas, pati na ng relihiyon. Pakisagot. Miss Universe pa rin tanong mo dito. Ano po? Tumarli magaling ka daw. Kasama po dun sa sinabi ko po kanina na sa pananaliksik sa research po namin, kumausap din po kami sa perspective ng kapulisan. Pinakinggan po namin yung sa perspektibo nila, paano nila ginagawa yung operation, ano yung mga challenges, ano yung mga nuances nung polisiya, and papunta sa execution, sa lahat. Sinama po namin dun sa kwento, so naniniwala po kami na talakay namin yung aspeto na yon through the characters, sa character ni Jane, nila Ryan and Joem. Yun po. Sa parte naman po ng simbahan, ganun din. May kumausap din po kami ng pare para sa character ni Sir Ian. And yun po yung mga perspectives na pinagbangga-bangga namin sa kwento. Isa pong naging parang guide o gabay namin is huwag silang tingnan bilang mga institusyon, kundi bilang mga tao na kumikilos dito sa panahon na to. Doon po namin piniling tignan sila. Kasi pagka tingnan po namin sila bilang institusyon, bilang ganito, nagkakaroon na napipaint na po agad ng biases. Pero pagkatao po natin sila tinignan, mas nandun yung humanity, and yun gusto po namin ilabas kasi.
Hindi po yun ang talagang tanong ko. hindi pa po yun ang tanong ko. Ang tanong ko, ang series na ito ay sasalamig sa buhay ng mga Pinoy. Pero bago nyo sagutin ang unang tatanong ko, detalye muna po. Kailan po? May platform na po ba? Ang inyo po bang episode na ito? Nasagot na, hindi ko po narinig. Kailan po at saan po? Nasagot na lahat. So sasabihin nyo na sa akin. Okay, eto na yung tanong. Salapakan muna tayo dyan, no? Sino tawa ng tawa, oh? Iyan ang pogi ko pa rin. Okay, question ko sa inyong dalawa. Kay Ian. Ian, habang ginagawa mo ang proyektong ito, gaano kadalas ang minsan, Diyos, gaano pumasok sa puso mo ang role mo bilang isang pare na tumutulong sa mga adik? At nagkaroon ka na ba ng experience na makatulong sa isang drug addict? Wala akong experience sa droga. Pero marami akong nakakasama, nakakatrabaho, na lahat may kwento. Kung hindi sila mismo personally, meron silang mga naging biktima nung time na yan. And mabigat talaga mabigat sa puso, mabigat dalhin. So, pag pumapasok ako as the character of Father Tom, dala ko lahat yun. Hindi lang yung sa storya namin, kundi yung mga personal na mga kwento. And mabigat sa akin, mabigat sa dibdib ko. And siyempre bilang mahal ko ang Pilipinas, nandudugog ang puso ko pag naaalala ko yung mga ganong kwento at pag nakikita ko yung mga pangyayari na ganon sa mga kapwa Pilipino natin. And sana yun nga ang target naman natin dito is global market, and we have our own way of telling a story. Napaka-unique na storyteller ni Direk Sugo. Yun nga yung napaka-immersive, very specific siya sa lighting, sa cinematography, sa editing. Show. And at this time, ito na po, I invite everybody, of course, the cast and Direk Sugo to stay in the middle para po sa ating photo op, para sa ating members of the press. Harvey. Smile. May drone siya. Pababa naman, tapos na kayo. Kami naman. Naka-nervous naman po kayo. Charot. One more, dito po sa taas. Naka-nervous. Alan, baklas na po. Stars ko to. Direk. Ian. Sa left naman. Drug War, A Conspiracy of Silence is coming soon to screen.